يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapaliwanag o tafsir ng Surah Al-Qadar. Dahil ang surah na ito isa sa pinakamahalagang surah, lalong-lalo na sa nalalapit na huling 10 araw ng Ramadan. So kaya ang Surah Al-Qadar ito ay magbibigay ng paalala sa atin at tulong sa atin kung anong dapat nating gawin bilang isang Muslim sa huling 10 araw na nalalabi o sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. So, sinabi na Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna ansalnahu fi laylatil qadar. Wama adraka ma laylatul qadar. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. So dito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Ang damir dito na inna, ito ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na palatandaan ng ginamit niya ang plural dahil ito ay pagdakila sa kanyang kadakilaan o ta'dim sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan ginagamit niya ang plural, minsan ginagamit niya ang hindi plural o singular. Kaya lang ito ay palatandaan ng pagdakila sa kanyang sarili at sa pagbaba ng Quran. So pagkatapos sabi rito, ansalnahu fi laylatil qadar. So ang tinutukoy dito ay ang pagbaba o ang pagpapadala o pagnusul ng Quran sa gabi ng Qadar. So ang nusul ng Quran, ito ay isa sa pinakamalaking neema o biyaya ng Allah Tabaraka wa Ta'ala sa Bani Adam o sa Bashar o sa mankind o sa buong humanity. Dahil alam natin, palagian ang pagdating ng mga biyaya magmula sa kalangitan, katulad ng pagpapadala ng mga pagbaba ng ulan na nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilikha sa buong sanlibutan o sa sandaigdigan. Kaya lang, pagnusul ng Quran, ito ang isa sa pinakamalaking biyaya na hindi lamang ito ang pagbaba ng ulan, ito ay nagbibigay ng haya o ng buhay upang manatili tayo dito sa dunya. Pero ang pagnusul ng Quran, ang pagbaba ng Quran, ito ay nagbibigay ng haya sa kulog ng Bani Adam. Ito ay nagbibigay ng buhay sa puso ng isang tao na naghahanap ng gabay at ng katotohanan. So kaya ito ay pinakamalaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat pasalamatan natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos sinabi rito, ito ay bumaba ng Laylatul Qadar. So ang Laylatul Qadar, ito ay nabanggit ng maraming mga pagpapatibay o pagpatunay sa Quran na ito ay sa buwan ng Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unsila fihil Quran. So, Laylatul Qadar, ito ay sa buwan ng Ramadan at ito ay binaba ang Quran sa buwan ng Ramadan. At ang gabi na yan ay nabanggit sa ibang sura na ito ay binaba sa Laylatul Mubarakah. So, ang Qadar, ang ibig sabihin ng salitang Qadar, literally, ito ay ang sukat o decree ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero ang tinutukoy dito ay ang tinutukoy ditong Qadar ay ang syara pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o pagbibigay ng kadakilaan o ng honor o karangalan sa pagbaba ng Quran sa gabi na yan. At pagbibigay ng karangalan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang ummah. Sa pagkatapos sabi rito, wama adraka ma laylatul qadar. So tinanong tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ba ang alam natin sa Laylatul Qadar. So ang ginamit dito ay Layla, gabi ng Qadar.
So, pagkatapos niya tayong tanungin, ito ay magbibigay sa atin ng malaking bagay na ang patanong palagi na ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay palatandaan na pag-isipan natin ano ba ang dapat nating gawin sa gabi na yan o sa Laylatul Qadar. So kaya sinabi rito, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. So binigay dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kadakilaan o ang honor na binigay sa gabi na yan. Sabi rito, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. So nag-umpisa siya sa salitang Layla. So ang gabi ng Ramadan, ito ay kaiba talaga sa araw dahil ang araw ay araw ng oras ng pag-ayuno at iba pang mga gawain. Special, pero sa Ramadan tayo ay nasa panahon na ng iftar. Kaya lang meron pa rin mga special na gawain kahit tayo ay pansamantalang tumigil sa pag-ayuno sa gabi ng Ramadan. So kaya ang mga tao sa gabi na yan, sa gabi ng lalong-lalo sa gabi ng Qadar, nahahati ang tao sa dalawang uri. Merong mga tao na talagang pinapahalagahan nila, binibigyan nila ng kahalagahan at iniintay nila at hinahanap nila at sinesearch nila at i-receive talaga nila ang Laylatul Qadar. Meron na mga grupo ng mga Muslim na ito ay baliwala lamang sa kanila. Ito ginagawa lamang nilang kultura o kinasanayan nila na tuwing buwan ng Ramadan, ganyan ang kanilang gawain. Na dahil meron sa kanila, hindi nila alam kung ano ang napakalaking gantimpala na nag-iintay sa gabi na yan. So kaya ang sabi nito, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. So nabanggit dito ng Allah Tabaraka wa Ta'ala ang kairiya ng Laylatul Qadar. Na ang Laylatul Qadar ito ay unang-una khairun min alfi shahr. Na ang anumang uri na amalus sali o mabuting gawa na gagawin ng isang mu'min o na isang believer o na isang Muslim sa gabi na yan, ito ay katumbas o masigit pa ng paggawa ng kabutihan sa loob ng 1,000 buwan. At ito ay halos katumbas ng 38 taon na may mga tao na ito na ang pinakhangganan ng kanilang gulang o buhay. So, ito ay biyaya o karangalan o honor na pinagkaloob na Allah Tabarak wa Ta'ala sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag sila talaga ay nagsikap at naghanda at binigay nila ang kalang panahon sa oras na yan, so makakamit nila ang gantimpala na katumbas na sila ay sumamba sa Allah Tabarak wa Ta'ala ng 38 taon. Na ibig sabihin na ito ay karangalan na pinagkaloob sa atin, hindi karangalan na pinagkaloob sa mga naunang mga umma. Na katulad ng panahon ni Prophet Nuh alayhi salam, na siya at may iba sa kanyang ibang tao na pinagkalooban ng napakahabang buhay. Si Prophet Nuh alayhi salam, nabanggit ng Allah Tabarak wa Ta'ala na siya ay pinagkalooban ng nabanggit doon na 1,000 bawas ng 50 taon. So 950 years silang sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong special na araw o oras o gabi na sa gabi na yan, na kapag ginugol natin ang ating oras sa pagsamba sa Allah Tabarak wa Ta'ala sa pamagitan ng pagtayo sa qiyam o pagbabasa ng Quran o anumang uri ng mabuting gawa na gagawin natin sa gabi na yan, sa makakamit natin hanggang gantimpala na kamtumbas na tayo sumamba sa Allah Tabarak wa Ta'ala na 1,000 buwan o 38 taon. So wala ditong nabanggit na anumang uri ng amalus sali. Diba, sabihin natin, lalong-lalo ang pagtayo sa gabi ng Laylatul Qadar. So, alimbawa sabihin natin, Qiyamul Layl o Tarawih o Qiyamul Layl. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kung sino man ang tumayo ng Ramadan na siya ay naghahangad ng gantimpala magmula sa Allah Tabarak wa Ta'ala, patatawarin ang kanyang mga nakalipas na kasalanan. Ganon din talagang specified o specific na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Laylatul Qadar.
Sabi niya sa ibang hadith, man qama laylatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kung sino ang tumayo, ang dinutukoy dito ay tumayo sa paggawa ng amal o sali. Lalong-lalo una-una dito ang qiyamul layl. Ang qiyamul layl at qiraatul Quran, pagbabasa ng Quran. Dahil sa qiyamul layl, sa ating pagtayo ng pagsasala ng tarawih o qiyamul layl, ay nandyan ang lahat, nandyan ang qiraatul, nandyan ang salah, nandyan ang qiraatul Quran, nandyan ang dua, nandyan ang dhikr, nandyan ang ruku, nandyan ang sujud. Nandyan ang istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala o paghingi ng kapatawaran. So, ibig sabihin, ang qiyam, marami siyang nasasakop na mabuting gawa. Kaya siya talaga ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unang-unang dapat gawin sa Ashra Awakir o Laylatul Qadar. Pagkatapos ang pagbabasa ng Quran, dahil talaga ang buwan ng Ramadan, ito ay Syahrul Quran, ito ay panahon ng Quran, na dapat talaga gugulin natin ang ating panahon, ang ating oras, na lalalabi o ang ating oras na bakante sa pagbabasa ng Quran, upang lagi nating maalala ang Allah subhanahu wa ta'ala at maunawaan natin ang kanyang aklat at maalala din natin ang ating mga pagkakamali at mga pagkakasala upang tayo ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran. Kasama nandito ang mga halimbawa, sabihin natin, ang pagpapakain sa mga mahihirap, pagbibigay ng sadaka at iba pang mga anumang uri, pagpapatawad sa ating kapwa, at lalong-lalo na ang pagdugtong o pag-aayos ng ating mga problema sa ating mga kamag-anak, lalo-lalo sa ating magulang. Silatur Rahim. Ito ang pinakamaganda na wag nating puputulin ang ating relasyon, lalo-lalo sa gabi na ito. At lahat ng dua sa gabi na ito ay talagang, halimbawa, may mga tao na gusto nating gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo-lalo na ating pamilya. So hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, isama natin sa ating dua sa gabi ng Laylatul Qadar, sa ating pagtayo, ang gabay sa ating pamilya, lalong-lalo na. Pagkatapos, hindi lamang ang nabanggit dito na sinabi na khairun min alfi syahr. Ang kairiyan ng gabi na yan, yung gabi na yan ay talagang mubarak na gabi. Blessed na gabi, baraka, gabi ng baraka. Gabi ng baraka. Ang ibig sabihin ng salitang baraka ay, sabi nga sa ibang sura, sa ibang ayat, inna ansalnahu fi laylatin mubaraka. So nabanggit ng Allah tabarak wa ta'ala ang baraka. So kaya ang gabi na yan, ang buong buwan ng Ramadan ay baraka, lalong-lalo na sa gabi ng Laylatul Qadar. Lalong-lalo na sa gabi ng Laylatul Qadar. So ngayon, ano ang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Laylatul Qadar para malaman natin, para magkaroon tayo ng idea kung ano ba ang pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang napakaraming mga hadith tungkol sa Laylatul Qadar. So may mga ulama na sinabi nila na ito ay sa buong buwan ng Ramadan. Iba naman sabi na ito ay sa ausat o sa middle ng buwan ng Ramadan. Pero nabanggit sa hadith na ito ay nasa Ashra Awakir ng Ramadan o sa huling 10 araw ng Ramadan. So kaya sabi nga natin, tatlong akwal, ito ay sa buong buwan ng Ramadan. Pangalawa, ito ay nasa huling 10 araw ng Ramadan. Panghuli, siya ay nasa witr ng Ashra Awakir ng Ramadan. Halimbawa, 21, 23, 25, 27, 29. So may mga ulama na nagbibigay talaga sila ng specific na araw na ang Laylatul Qadar ay nasa ganitong araw, 21, 25, o 27, at 29. At napakarami mga ulama nagsasabi ito sa 27. Kaya lang, merong nag-witness na mga hadith na ang Laylatul Qadar, ito ay lumilipat taon-taon. At ito ang pinakasawab at pinaka-majority o jumhur na mga ahlul ilm o mga ulama na ito ang kanilang talagang na ang Laylatul Qadar ay lumilipat taon-taon. So mayroon tayong hadith na nabanggit sa Sahih al-Bukhari ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang pagsujud ng Fajar na umuulan pa ang lumulan ng gabi na yan bago mag-Fajar, na ang propeta ay nagsujud sa putik sa loob ng masjid. So isa sa palatandaan ng umulan at napakaganda ng klima at pagsikat ng araw sa umaga, ang araw ay puting-puti, wala kayong makikita na pula o init sa unang paglabas ng araw.
So na-witness nila na yan ay araw ng 21 at may mga ibang hadith na ito ay 25 at iba pa. So kaya itong palatandaan ayon sa mga hadith na ang Laylatul Qadr ay lumilipat ng araw. So kaya anong ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Laylatul Qadr? Siya ay nag-iitikaf. Ina-isolate talaga niya ang sarili niya maging sa kanyang mga asawa at pamilya. So kaya lang sa ngayong taon na ito ay hindi tayo makakapag-itikaf dahil ang itikaf ay sa masjid lamang. Nabanggit nga Allah Tabarak wa Ta'ala sa surah ng Quran. Sabi na, wa antum aakifuna fil masajid. So kaya ang paliwanag ng mga ulama o mufassirun sa aya na yan na ang itikaf at ganoon din ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba, maging ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga babae ay lumabas pa o pumunta pa sa masjid para doon mag-itikaf. So palatandaan ang itikaf ay sa masjid lamang. So kaya lang ngayong buwan na ito o ngayong panahon na ito, taon na ito na wala tayong pagkakataon para mag-itikaf sa masjid o sa masajid. So kahit sa ating pag-upo, doon umupo tayo sa lugar na kung saan tayo ay nagsasala o nagbabasa ng Quran. So gugulin natin ang ating mahabang oras kahit hindi ito itikaf. Bigyan talaga natin ng panahon, lalong-lalo sa huling 10 araw. Lalayuan muna natin ang dunya. So ang mga hindi mga Muslim, ginugugol nila, may mga taong nagkiklaim, nagbinugugol nila ang kalang buong panahon sa pagsamba sa Allah Tabarak wa Ta'ala o sa kanilang sinasambang huwad na Diyos. Patulad ng mga pari, ng mga madre. Kaya lang ang Muslim tayo ay pinahintulutan. Nagugulin natin ang buong panahon natin sa pagsamba sa huling 10 araw ng Ramadan at napakalaki ng kanyang gantimpala. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi nga sa hadith ni Aisha sa Sahih al-Bukhari, sabi, idadakala Ramadan kapag idadakala asyara o akhir ng Ramadan kapag pumapasok na o dumarating na ang huling 10 araw ng Ramadan. Sabi ron, ahya laylahu, siya ay gising buong magdamag. Ahya, ibig sabihin dito ng ahya, haya, ibig sabihin buhay, literally. Pero ang itinutukoy dito ay, at dahil binanggit ang layla, gising siya sa buong magdamag. Wa ay kada ahlahu, at ginigising niya ang kanyang pamilya. So yan din ang palatandaan. Ito rin ang dalil na pagkatapos natin magtarawi, pwede tayo ulit tumayo para magsala. Ay kada, ibig sabihin para gumising o gising mo sino at tutulog para tumayo ulit para magsala. Ito ang dalil ng tahajjud o qiyamul layl sa asyara awakir ng Ramadan. Pagkatapos sabi dito, wasyad al-me'sar, na hinigpitan niya ang kanyang me'sar, ang kanyang pangbabang kasuotan. At tinutukoy dito na hindi talaga siya lumalapit sa kanyang mga asawa at talagang mahigpit ang kanyang ibada. Ito ang ibig sabihin ito ng wasyad al-me'sar. Mahigpit ang kanyang ibada. Na ang kanyang ibada ay talagang ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pagsamba, paghingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapatawaran. Na siya ay umaasa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asraful anbiya wal mursalin, ang pinatawad ng Allah Tabarak wa Ta'ala ang kanyang mga nakalipas at darating pa kasalanan. Pero siya ay ginugugol niya ang kanyang huling 10 araw na hindi siya natutulog. At ginibigyan niya talaga ng panahon ang pagsamba sa Allah Tabarak wa Ta'ala sa huling 10 araw ng Ramadan. Dahil siya ay umaasa o naghahangad ng biyaya ng Allah Tabarak wa Ta'ala na ipagkaloob sa kanya ang gantimpala o reward ng Laylatul Qadr. Ang propeta, ang pinakadakilang tao na nilikha ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Paano na tayo na ibig sabihin talagang langit at lupa ang pakita natin sa mga propeta? So pagkatapos nabanggit na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga pangyayari bukod sa mga ginagawa ng mga mu'min sa gabi na yan, binanggit pa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang insidente o mga pangyayari sa gabi na yan. Sabi dito, tanazalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amar. So nagnunusul, bumababa ang napakaraming maanghel. Meron pa mga ibang mga hadith na punong-puno ang buong sandaigdigan ng maanghel. So ang nusul na maanghel, ito ay palatandaan na unang-una sila ay nagsasalami, pinagduduan nila ang mga believer at sila ay nag-aamin at sila ay nag-witness sa ginagawang ibada ng mga
believer sa gabi na yan, sa Laylatul Qadar. Kaya talagang ito ay palatandaan na wag nating sasayangin ang gabi na ito. Alhamdulillah, ito ay nabawasan ang ating mga gawain sa gabi na ito na mayroong mga tao busy masyado sa pagluluto, pag-entertain ng bisita. Pero ngayon, alhamdulillah, so talagang binigyan tayo ng Allah Tabaraka wa Ta'ala ng time. Ganon din yung pagpunta sa yung mga taong walang nag-aaksaya sa pagbili ng mga bilihin sa huling 10 araw ng Ramadan. Walang problema na bumili tayo ng ating kailangan. Pero, halimbawa, kung mayroong Eid na ating susuotin, pero wag nating kalilimutan ang tumayo sa Laylatul Qadar. Dahil bumababa ang mga anghel. Isa pang palatandaan dito, na sa pagnusol na mga anghel, wag nating pagbabawalan ang mga anghel na magdukol o pumasok sa ating bahay. So kaya tingnan natin mabuti ang mga bagay sa ating bahay. Halimbawa, yung mga nakahang na mga litrato na may mga roh o may mga kaluluwa, dapat alisin natin dahil hindi pumapasok ang mga anghel sa bahay na may mga litrato na ng mga may kaluluwa, katulad ng mga tao, ng mga hayop at iba pang mga o nilika na may mga kaluluwa. Ganon din yung mga bahay na mayroong aso sa loob ng kanilang bahay. Talagang, sa Muslim talagang pinagbabawal ang aso sa loob ng bahay. Yan ay pinapahintulot sa labas lamang. Pero kung meron, halimbawa may mga tuta o maliit na aso, hindi pumapasok ang anghel sa loob ng bahay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Anghel Gabriel na siya ay pumunta isang araw para magdala ng revelation, hindi siya makapasok. At meron pa lang si Aisha sa kailalim ng kanyang higaan na isang maliit na o tuta. At ito ay pinalabas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din yung mga litrato sa kanyang mga kortina. Sabi rito, tanazalul malaikatu warruhu piha. At ang tinutukoy ditong ruh ay si Anghel Gabriel alayhis salam, Jibril alayhis salam. Na pagkatapos banggitin ang general na mga anghel o malaika pangkalahatan, ang special na anghel, ito ay pasok sa tinatawag nating amo, general, special na siya. Si Anghel Gabriel ang isa sa mga special na mga anghel, siya ang leader ng mga anghel. At may ibang akwal o saying ang mga people of knowledge, sabi dito may mga special na anghel na tinawag na Allah Subhanahu wa Ta'ala na ruh. Pero ang pinaka dito na nabanggit sa Quran na ay si Anghel Gabriel alayhis salam. Bidni rabbihim min kulli amar. At ang pagnusul at pagbaba ng mga ruh ay ito ay permission ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi bumababa ang mga anghel nang hindi ito kautusan o pahintulutan Allah Subhanahu. Hindi sila gumagawa ng mga uri ng gawain na hindi ito kumad na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ay napakalaking biyaya, napakalaking baraka, napakalaking kairiya ang pagdating ng mga anghel na hindi nangyayari sa lahat ng panahon. Ang napakaraming mga anghel ang bababa sa gabi na yan. Kaya intayin natin sila, i-receive natin sila sa pamamagitan ng gawin natin ang ninanais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay ating makasama at sila ay isama tayo sa kanilang mga dua sa gabi ng Laylatul Qadar. Rabbihim min kulli amar. At ang lahat ng pangyayari sa gabi na yan ay command o amar o kagustuhan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walang anumang uri na mangyayari sa gabi na yan maliban sa pahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panghuling aya, ito ay busra. Ito ay napakagandang balita sa ating mga Muslim, lalong-lalo sa panahon na ito. Dahil alam naman natin ang aya ng Quran o ang balita ng Quran ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, ito ay angkop sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajar. Na ang gabi ng Qadar, o Laylatul Qadar, ito ay, ang gabi na yan ay salama. Yan ay kaligtasan, kapayapaan, kaginhawaan. At yan ay salama sa anumang uri ng syurur o anumang uri ng kasamaan. Lalo-lalo sa mga believer. So, ang salama na tinutukoy dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay magmula sa Ghurub Ash-Shams, magmula sa Maghrib hanggang Tulu al-Fajar, hanggang sa pagdating ng Fajar. So, kaya yan ang umpisa ng tinatawag nating biyaya ng Laylatul Qadar. Pag lubog ng araw, pag umpisa natin mag-iftar, unang-una yung ating iftar, pagkatapos yung ating dua, pagkatapos ang buong gabi na yan hanggang pagdating ng Fajar ay salama.
Kaya ito ang pagkakataon sa panahon na ito na mayroong pinadala sa atin ang Allah Tabarak wa Ta'ala na pandemic o pagsubok o bala o waba. Ito ang ating pagkakataon na hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang biyaya na alisin sa atin ang waba, ang pandemic o ang virus na ito at ipagkaloob sa atin ang salama, kapayapaan, kaligtasan, security, lalong-lala sa Ummah al-Islamiyya. So, nabanggit din na ibang mga pastor na ito ay ang mga anghel ay nagsasalam sa mga believer. Na ang mga anghel ay nagdudua sa mga believer. Nabanggit ni Sheikh Al-Albani rahimahullah na ang kahalintulad ng mga anghel na nagnusul o bumaba dito sa kalupaan ay kasing dami ng mga bato o maliliit na bato na nagkakalat sa buong sandaigdigan. So kaya ito ay napakalaking neema, napakalaking biyaya ng Allah Tabarak wa Ta'ala na pinagkaloob sa ating mga Muslim, sa mga believer na wag nating sasayangin o babaliwalain ang 10 araw ng Ramadan. Kaya nang tanungin ni Aisha radhiyallahu anha ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," sabi niya, "ano ba ang pinakamagandang dua sa Laylatul Qadar kapag malaman ko na yan ay Laylatul Qadar?" Sabi niya, "Quli ya Aisha, quli. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." O Allah, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapatawaran, ang iyong apwa, ang iyong pardon. Alisin mo kami sa mga pagkakasala. At ipagkaloob mo sa amin ang salama ng kapatawaran sa gabi ng Laylatul Qadar. Inshallah, ito ang aking paalala sa aking sarili at sa aking mga kapatid na mga Muslim. Nabigyan natin ng panahon ang pinagkaloob sa ating walang hanggang biyaya na pinagkaloob sa atin ang Allah Tabarak wa Ta'ala, hindi pinagkaloob sa naunang ummah. Nang pagsamba sa gabi na yan ay katumbas ng 38 taon. So hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون